Gandang buhay po sa ating lahat. Ako po si Marjorie Ducar mula sa Gasto at ito po ang aking talumpati na pinamagatan pong kahirapan. Sa 16 na taon ko ang pamumuhay dito sa Pilipinas, marami ng problema ang sadyang hindi na masolusyonan. Mga problema ang tila ba walang pagbabago at mas lalo pang lumalala. Korupsyon, droga, pagnanakaw, krimen o kahirapan. Ano nga ba ang pinakapangunahing problema ng ating bansa? Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit hindi pa rin tayo umuunlad? Maraming katanungan ang nabubuo sa aking isipan. Kaya sa ilang araw kong pagdinilay-nilay, nasagot ko ang sarili kong mga katanungan. Kahirapan ang pinakamalalang problema ng bansang Pilipinas. Paano ko nasabi? Simple lang. Mas maraming Pilipino ang mahirap at patuloy pa rin naghihirap. Kung inyong mapapansin, nagkalat ang mga batang iniwan at inabandonan ng kanilang mga magulang. Mga batang nasa lansangan at namamalimos at nag-aaral ng pagkakakitaan. Kung responsable lang ang mga magulang, wala sana mga batang tila ba nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Sa mga squatters area, nananatili pa rin walang kaginhawaan. Nakukontento na lamang sila sa salat nilang pamumuhay na isang kahig at isang tuka lamang. Kung mananatili tayong ganito, makakamit pa ba natin ang kaginhawaan na yung matagal na nating inaasam? Nang dahil din sa kahirapan, gumagawa sila ng mga bagay na hindi naman dapat. Ngunit nang dahil sa kasalatan sa pera, ay napipilitan silang kumapit sa patalim. Pagnanakaw, hold up, snatcher, mga krimen na tila ba hindi na matapos-tapos. Halos araw-araw, nakapanood ka sa telebisyon ng iba't ibang uri ng krimen na kapag narinig natin ay mapapailing na lamang tayo at mapapatanong sa sarili. Ilang mga Pilipino pa ba ang mamamatay? Ilang mga pamilya pa ba ang mawawasak at mawawala ng mahal sa buhay? Isa pang dahilan nito ay ang korupsyon na nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Mga politiko na kurap at walang ginawa kundi nakawin ang pondo at kaban ng bayan. Mga pondo na dapat ay sa lahat para sa ikauunlad ng bawat mamamayang Pilipino. Ngunit wala, lumalabas pa rin ang pagiging makasarili nila. Mas inuuna pa nila ang kanilang pansariling interes, nakakalimutan na nila ang mga Pilipinong naghihirap at umaasa sa mga serbisyo nila. Ang lahat ng nabanggit ko kanina ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit mahirap at patuloy pa rin naghihirap ang mga Pilipino. Kaya ako, bilang isang kabataan, meron akong mayaambag. Hindi lang ako, kundi ikaw. Ikaw na kabataan at tayong lahat ng kabataan ay may magagawa para sa kinabukasan ng ating bayan. Ika nga ni Dr. Jose Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. Tayo ang pag-asa ng ating bayan. Tayo ang mga susunod na henerasyon na magpapaunlad ng ating bansa. Basta't magsumikap at magkaisa lamang tayo. Sinisigurado kong malulutas natin ang problema sa kahirapan. Malulutas natin ang mga problema ng bansang Pilipinas. Yun lamang po at maraming salamat. Muli ako po si Marjorie. Marjorie po kami mula sa Section Gas 2.